Kabanata 2, Kaugnay ng pag-aaral at literatura. Kaugnay ng literatura. Sa pag-aaral ni Andaya, 21-4 na may pamagat na mga salik na nakakaapekto sa akademyang performance ng mag-aaral sa asignaturang Math sa Philippine Normal University Isabel Campus. Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay alamin ang mga salik na nakakaapekto sa akademyang performance ng mga mag-aaral sa asignaturang Math. Lumabas sa pag-aaral na ang akademyang performance sa isang mag-aaral ay isang critical na aspekto para sa mga maraming guro. Ang kanilang performance sa kahit anong bagay ay mahalaga para sa gobyerno, mga magulang at lalong-lalo na sa ating lipunan. Napatunayan na ang mga guro ay may pinakamahalagang impluwensya sa akademyang performance ng mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay halos kahawig ng kasalukuyang pag-aaral sapagkat nais rin kasalukuyang pag-aaral na alamin ang epekto sa akademyang performance sa asignaturang Pilipino gamit ang modular distancing learning. Sa pag-aaral ni Biyernes 20-14 na may pangmagat na isang pag-aaral ukol sa iba't ibang salik na nakaapekto sa academic performance ng Scholar Assumption College Makati Senior High 20-13-20-14 layunin ng nag-aaral na ito ang masuri kung ano ang nilalang na scholar sa financial scholarship, ang training ng mga athletic scholar at ang kahulugan ng oras sa makapag-aral. Ang mga academic scholar ay nakakaapekto sa pag-aaral nila. Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Parog et al. 21 na may pamagat na factor affecting student o quality o academic performance, a case of secondary level, school level, na layuning masuri at iba't ibang kadahilanan na naka-impluwensya sa akademyang pamagat na mga mag-aaral sa sekundary sa isang lungsod ng Pakistan. Ang mga sumasagot sa pag-aaral na ito ay 10 mag-aaral na grade 2, 300 lalaki at 300 babae na inahayag na mga resulta ng pag-aaral. Ang katunayan na socio-economic at edukasyon ng mga magulang ay may malaking epekto sa pagkalahatang nakamit ng mag-aaral, pati na rin ang mga nakamit sa mga mapaksa ng mathematical at English. At mataas na at average na antas na sosyo ng ekonomiko ay nakakaapekto sa pagganap ng higit sa mababang antas. Kapansin-pansin, ang edukasyon ng mga magulang ay nangangahulugang higit pa sa kanilang hanapbuhay kaugnay ang akademyang pagganap ng kanilang mga anak sa paralang napagalaman ng mga batang babae ay gumaganap ng mga mahusay kaysa sa mga lalaking estudyante. Ito ay may ugnay sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat parehong gusto na lamang ang mga nakakapekto sa academic performance ng mga nakalahok. Ayon naman sa pag-aaral nila Tespay 20-17 na may pamagat na factor affecting student academic performance at preparatory and high school level na nakatuon sa akademyang pagganap ng mga mag-aaral sa paghanda ng high school level sa Aeroverde of Eastern Zone, Tigray Regional State na matatagpuan sa 37 kilometers malayo sa Eritrean border. Ipinapalagay na ang individual na pinagsamang mga resulta sa pamilyang socio-economical at sociological at mga kadahilanan ng paaralan sa pagganap ng akademyang paghahanda. Mataas na antas ang mga mag-aaral sa mga paaralan ng pag-aaral. Ang mga tiyak na layunin sa pag-aaral na ito ay upang
ang mga salik na nakaapekto sa pagganap ng academic na mga mag-aaral sa paghanda na at antas ng mataas na paaralan sa Europe. Ito ang pag-aaral ay may hawig na kasalukuyang pag-aaral sapagkat parehong academic performance ng mga kalahok ang pinag-aaralan. Sa pag-aaral na ginawa ni Abaydo, 21.8 na may pamagat na factor contributing to academic performance of student in junior high school, na layon malaman ang mga salik na nakatutulong sa academic performance ng mga mag-aaral ng junior high school. Lumabas sa pag-aaral ang mga sumusunod na mga salik may malaking tulong sa pagbubuti ng academic performance ng mga mag-aaral. Kabilang na dito ang paglagyan ng pag-aaral, motivation sa sariling palaging pagpunta ng klase, kaagahang kasipagan at interes sa lahat ng asignatura. Tungkol rin ng guro ng paggawa ng syllabus, paggamit ng TLMS, madalas na kasipagan at interes ng lahat ng asignatura. Tungkol rin gumawa ng mga paggawa ng TLMS at madalas na pagbibigay ng pagbidak ng special attention ng mga mag-aral. Natuklasan ng pagpapahalaga ng tungkol sa mga magulang. Sa aaral na ito, ang antas ng edukasyong magulang at kasarian may positibong ugnayan sa pagganap ng akademik, ngunit hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang edad ay may positibong hanggang 5% antas na kahalagaan na ugnayan ng pagganap ng akademiko. Ang tungkulin ay usap ng pag-aaralan ay pagbibigay ng kagamitan tulad ng textbook at TLSMS batay sa natuklasan. Inirekomenda ng pag-aaral dapat magkaroon ng mahigpit na pagsubaybay sa mga guro upang magkaroon ng pagbabago sa pamamaraan sa pagtuturo upang itiyak na mabibigay ang pangangailangan at masubaybayan ang academic performance ng mga pagkakaroon ng regular na pag-aaral at pagpapasok ng paaralan sa mga araw na klase. Makita sa mga mag-aaral na ito ang kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat parehong academic performance ang pinag-aralan. Lumabas sa pag-aaral ni Padmapreya 2015 na ang mag-aaral na ginagamit ng modular approach ay nakakakuha ng mas mataas na marka kaysa sa mga mag-aaral na itinuri sa pamamagitan ng akademyong pamamaraan. Ang paaralan ay dapat bigyan ng espesyal na pagsasanaysay ang mga guro sa pagbuo ng module. Sa pag-aaral ni Juan Masiya, Juan Abrasak at al. 2019 na pinamamagatan ng Academic Performance of University Student, a Case in Higher Learning Institution. Lumabas sa pag-aaral ng dalawang independent variable, ang proseso ng pag-aaral at pampinansyal ng mag-aaral. Ay mahalaga ang iba independent variable na kung saan ay infrastruktura universidad at impluwensya ng pamilya ay hindi gaanong mahalaga. Sa pagtatapos ng mananaliksik na ang prosesong pagturo at pag-aaral ng mag-aaral, lumalabas na pinansyal ang pangunahing nakaka-impluwensya sa mga pagganap ng akademyong mag-aaral ng antas, universidad at ang epekto nito patungo sa pagtatapos. Ang pag-aaral na ito ay hawig sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat parehong academic performance ang mga mag-aaral ang pinangaralan. Ang pagkakaiba ng nga lang ay ang antas ng kalahok. Sila naman ay kahulugan ng pag-aaral. Ayon sa pananaliksik ng nangangailangang kalamag ang kanyang pag-aaral ay nakapokus sa epekto ng gawin ng pag-aaral. Academic performance ng mga estudyante ang computer science ay sa kanyang mga resulta
Ang study habits ay isa sa ambag ng performance ng isang estudyante dahil sa malawak na gamit ng internet, hypertext, at mga multiplied lamak ng 2013. Ayon sa pag-aaral, mayroong 4 na teoryang ginagamit. Ang mga mananaliksik na tuklasan ng mananaliksik na walang makabuluhang relasyon, ang nakaraang eskwelahan kung saan nang gagaling ang estudyante at academic performance nito, ang Polytechnic University of the Philippines. Nakita rin ng resulta na walang epekto ang setup ng classroom, personal na panggayap at socio-economic status ng mga magulang sa pag-aaral ng mga estudyanteng Argentina M2012. Sabi nila, ipilgamin 2013 pag-aaral at tumutulong sa bawat individual na mapuhusay sa kanilang kaalaman sa pamamagitan ng mamaisaid at pagbabasa. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng pag-unawa at pagtulong. Ipinadala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan kapag sila ay dumating sa tamang edad. Ang bawat individual na kailangan ipatupad ang paaralan para mas mahusay sa pag-aaral. Ang gustong-gusto ng ilang mga mag-aaral pumasok sa paaralan dahil hindi nais nilang makamit ang kanilang mga pangarap, habang ang ilan ay hindi. Sa pag-aaral ng ginagawa ng Nietzsche 2013 tungkol sa epekto ng kasarian sa akademikong pagganap ng mga estudyante at Ateneong ito, na pagpapahayag ng walang pagkakaiba ang kakayahan ng babae at lalaki. Kasarian ng akademikong pagganap ay tunay na pangangahulugan ng 3 bagay: kakayahang mapag-aralan at maalala ang katotohanan ng magkaroon ng kakayahang mapag-aralan, ang mabisa at malaman kung paanong ang makakatotohanan ay sumang-ayon sa isa't isa upang bumuo ng mas malawak na nahuwaran ng kaalaman at isipin sariling kaugnay sa pagkakatotohanan. Ito ay pangatlo, kakayahan ng maipahayag ang mga sariling kaalaman sa pagsasalita man o pagsusulat sa papel. Ang mabuting akademikong pagganap ay nakaugnay din ng pagkakaroon ng mabuting at dapat na isaalang-alang sa berse ng 2012 na naipakita naman sa pag-aaral nila Loyola sa Karandang Kalawa 2012 ukol sa sosyong-ekonomikong estado na mental na abilidad sa kakayahan sa matematika ng mga mag-aaral sa ika-5 baitang na sosyong-ekonomikong estado ay may kaugnay sa kakayahan ng matematika at mental na abilidad. Sa pag-aaral naman ni Mosta, gumamit siyang ng 4 na teoryang sa pag-aaral para malaman ang epekto ng individual salik sa dipensya salik gamit ang mga tamang statistical ng pamamaraan. Maaring maalaman ang mga resulta at lumabas resulta ay komunikasyon ng mga kagamitan sa pag-aaral ng tama ng pagnubay at interes sa pamilya. Ang mga salik na akaapekto sa performance ng estudyante ay Mustab 122. Ayon sa pag-aaral ni Noriel Arana 2015, ang karaniwang sinasabing dahilang pagkawala ng interes sa pag-aaral ng mga makabagong bagay o gadgets na lagnat sa panahon ng kasalukuyang nawiwiling masyado ang ilang mga kabataan ng sa impluwensyang internet, maging ang kakulangan ng suporta ng mga magulang sa mga mag-aaral. Synthesis. Ang layunin sa pag-aaral na ito
ay matukoy sa posibleng kahihintaan mula sa mga nakatabulate ng datos na masagot ang problemang sinisiyasat ng mga mananaliksik. Ang mga salik na nakaapekto sa interes sa pagpasok sa paaralan ng mga mag-aaral sa termino ng akademyo at akademikong interes, impluwensya ng mga kaibigan, larong mobile at epekto ng pakawalan ng interes, pagpasok ng mga paaralan sa mga tuntunin at akademikong pagganap, pakikisalamuha at pag-unlad ng personalidad. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong magbigay ng solusyon sa mga salik at nakakapekto ng interes sa pagpasok sa paaralan na napiling mag-aaral mula sa unang taon ng mataas na paaralan ng lungsod ng Tanawan, gumamit ng kwalitatibong pamamaraan. Ang mananaliksik bilang paradigma ng pag-aaral. Ang talatanungan ay ginawa bilang isang instrumento upang mangolekta ng mga isang datos mula sa mga respondente. Pagkatapos ito ay itinabla upang masuri ang mga datos. Hanggang dito. Kabanata 2. Kaugnay sa pag-aaral ng at literatura. Base sa aking mga nabasa dito sa Kabanata 2, ang tumatak sa akin isipan na may mga estudyante hindi naman na mag-aaral at hindi mga nakapagtapos sa pag-aaral dahil daw sa mga pag-impluwensya ng mga kaibigan at paglalaro ng mga mobile at kulang sa mga gastusin sa paaralan. Kung gusto natin mag-aaral, may mga paraan naman na malalagpasan natin yung mga ganong kadahilanan. Tulad na lang ng paglalaro ng mobile. Kailangan natin isa oras ang paglalaro na iyon dahil pwede naman tayo maglaro pagkatapos natin mag-aral dahil ang laro nandyan lang yan, hindi yan mawawala. Pero ang pag-aaral natin, dapat natin i-focus ang ating sarili sa pag-aaral upang magamit natin ang mga pinag-aralan natin sa bandang huli. Saka ang mga kulang na gastusin sa pag-aaral. May mga paaralan naman na libreng paaralan na hindi masyadong nagagastos at walang mga masyadong binabayaran. Kung gusto natin makapag-aral, kailangan natin may diskarte tayo sa ating buhay at kailangan natin mai-focus ang ating pag-aaral at pwede naman tayo mag-part-time sa mga magtrabaho kahit na nag-aaral. Pwede naman kung kailangan lang natin sa oras ang pag-aaral at i-focus ang pag-aaral dahil wag tayong huminto kahit na nagtrabaho na tayo. Pero mga trabaho na hindi pwede tayo mag part-time job. Katulad ng mga fast food, ganyan. Pwede na, pero wag natin iwala sa ating isipan na nag-aaral pa rin tayo at kailangan ay yun ang pinaka ang pinaka-importante sa ating buhay na mag-aral. I-focus natin ang ating sarili sa pag-aaral. At pagtawag niyan, mga sa barkadang na-impluwensyahan mo na nagiging masama sa iyo. Pag alam natin nagiging masama na sa atin, na-impluwensya na sa atin ang pagiging masama ng barkada, at kung alam nating mali na, iwasan na lang natin at doon tayo sa mga barkadang alam natin na makakatulong sa atin at magiging maayos ang ating buhay. At kailangan natin sumunod sa mga patakaran ng paaralan at utos ng mga guro upang maging maayos ang ating pag-aaral. At kailangan natin isa puso at isa isip na kailangan natin magtapos upang masuklian natin ang mga paghihirap ng ating mga magulang at may gagamit mo din ito sa bandang huli. Kapag tayo ay nagtrabaho, kailangan natin isipin na kailangan
Isla nga natin isipin na matupad natin ang ating pangarap. Yun lang at maraming salamat.